Good morning everyone. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video mga kaibigan, mga kalingap. Alam natin mga kaibigan, ilang araw natin na pag-usapan about sa Danjoy at ngayon nga mga kaibigan para makamove on naman yung mga viewers ng Danjoy at yung mga fanatic mga kaibigan hayaan na lang muna natin or hindi na muna natin i-topic about dyan mga kaibigan. Para naman sa ganon, maibsan yung lungkot na nangyari sa kanila at tayo naman ay dalamhati sa kanila, or ibig sabihin natin mga kaibigan, dalamhati is ano nga dalamhati, basta nalulungkot din tayo mga kaibigan sa nangyari sa Danjoy pero heto nga mga kaibigan, at meron namang lumabas dahil nga dito sa pangyayari sa Danjoy mga kaibigan, ay may lumabas na usapan sa kanilang mga GC mga kaibigan. Doon sa mga GC ng sponsor ay may lumabas din dito mga kaibigan sa HC. At yan po ang ating tatalakayin sa ngayon. Pero bago yan ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Gisa Bicolana, Ate Biconsiderate, at sa lahat po ng HC supporter, at sa lahat po ng Jomcar supporter, sa mga EDPAW, sa lahat po ng love team o serye ng Kalingap. Mega love shoutout po, at sa ating mga scouter, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kaibigan, kasi nga alam natin tapos na, nasagot na lahat doon sa pangyayari sa Danjoy, at nalaman na natin kung ano ba talaga yung tunay na dahilan. Total marami nagko-content sa atin at nagsasabi na kaaway natin si Bopil at Sangkay. As in mga kaibigan, yan po ang tandaan ninyo. Kami po ay nagkakaroon lang ng kaunting sagutan about dito sa mga nagiging content, pero hindi po kami magkaaway. Yan po ang katunayan dyan mga kaibigan. Yan po ang katunayan. Kasi yung iba ang sinasabi, nagbase doon sa thumbnail natin, pero hayaan na lang natin sila. Ang mahalaga, hindi tayo nag-aaway ng personal, kasi ang personal mga kaibigan ay dadalhin natin lahat yung mga pangyayari, kung ano pa man yung pagkatao natin o kung ano pa man yung mga nakalipas, as in to be professional mga kaibigan, mga kalingap. So ito na nga mga kaibigan, kasi nga mapapag-usapan natin yung EDC mga kaibigan, kasi napadaan ako doon sa mga sa live ng mga abno mga kaibigan, sa live ng mga abno, at napapag-usapan nga doon yung pangyayari about dito sa Danjoy, at nadadama yung HC. So marami ang nambabas din doon kay Biancy mga kaibigan, kasi ang inagbasihan nila ay yung hindi pagsama ni Biancy nung isang araw sa pamimigay namin ng mga gamit na galing yun sa collaboration ng EDC mga kaibigan. Talagang grabe. Kahit sa Facebook mga kaibigan ay madami din yung nambabas. So ngayon mga kaibigan ay naging tahimik tayo mula kahapon, at ngayon ay nandito na naman tayo. Ay may dumating sa ating message mga kaibigan mula sa ating informante, galing dun sa kanilang mga GC mga kaibigan. Ito ang masakit. Yung mga sponsor ay nag-uusap-usap mga kaibigan. Nag-uusap-usap sila doon, at ang sinasabi doon ay huwag kayong magtaka at matagal na naming alam na scripted ang EDC. Matagal na raw scripted ang EDC, kaya ang sinasabi nila dyan ay baka matulad sila at naglalaylo din sila at nananahimik. Pero doon sa kanilang pananahimik mga kaibigan ay pati mga viewers ay nalulungkot na, kasi nakakausap daw nila ang EDC o kung ano pa man. Abay, wag kayo diyang magmaritisan sa inyong mga GC, kasi nakakarating po sa akin yung inyong pinag-uusapan. Yung inyong pinag-uusapan dyan sa inyong mga GC, akala ninyo hanggang dito lang ako. Nakakarating po sa akin yan. Kung kayo ay legit na sumusuporta sa EDC mga kaibigan, huwag natin daanin sa mga ganyang usapan. Magbigay kayo ng pruweba sa akin at katibayan na scripted at walang yung EDC mga kaibigan. Yung iba nga mga kaibigan nagtanong sa atin kung scripted ba or
content lang ba yung EDSA at saka yung Jomcar? Sa tingin ko sa ngayong panahon, yung Jomcar at EDSA mga kaibigan is real. Ewan ko lang pagdating ng panahon. Yan naman ang katotohanan dyan mga kaibigan. Pero kung sa ngayon mga kaibigan ay pag-uusapan na nyo kaagad dyan sa inyong mga comment section, o hindi naman sa comment section, dyan sa inyong mga GC, abay hindi maganda yan mga kaibigan kasi nagdudulot ng maraming bashing yung bata. Si Beyonce, ganoon din po kay Ido mga kaibigan, marami rin ang nambabas kaagad. Ay hindi pa naman napapatunayan at hindi naman nyo binibigay sa akin kung ano yung patunay na scripted yan mga kaibigan or hindi sila talaga nagmamahalan. Oh, di ba? Pero para sa akin mga kaibigan na lagi kong nakikita ang EDSA, ito lang yung masasabi ko. May nakikita tayo na maganda sa kanila, may nakikita tayo na lalo sa mga event as in doon sa mga post ng babae ni Beyonce. Kasi ang tanong ko lang dyan mga kaibigan ay maiipos mo ba yung isang tao kung hindi mahalaga sa iyo? Di ba? Oh. Kaya para sa akin mga kaibigan, wag ninyong idama yung EDSA dito. Huwag ninyong idamay kasi kung nangyari sa Danjoy, hindi po natin pwedeng masabi na mangyari din sa EDSA. Kaya wag po kaagad natin pag-usapan dyan sa inyong mga GC kasi nakakarating po sa akin yan mga kaibigan. Kaya sabi ko nga, maging awareness kayo sa inyong pag-uusapan, baka isang araw kayo ang thumbnail ko. 'Di ba? Kayo ang thumbnail ko. Ay wag ganoon. Wag ninyong pangunahan. Yun lagi yung inasabi ko, wag pangunahan si Kalingap Prab at si Kuya Bal. Yun yung lagi natin sinasabi. Kayo lagi nagagalit sa akin. Nangunguna-nguna kayo. 'Di ba? Alamin natin at intayin natin. Tingnan ninyo mga kaibigan, hindi lang nakasama si Beyonce doon sa ginawang event doon sa pamimigay mga kaibigan kasi first day of school. Yun mga kaibigan, sasagutin ko na kayo. Ulit ko nang sinagot. First day of school na kinakailangan ng appreciation ng mga magulang para ihatid yung mga maliliit na bata. Ay ilan po ang kapatid ni Beyonce mga kaibigan na kinakailangang ihatid? Meron pong kamaliit, meron sumunod pa doon. So kaya po ba ng magulang ni Beyonce na i-handle ang lahat? Kaya kasama po si Beyonce doon at wala na po tayo naratnan kasi nga po school day. Hindi po ba natin nauunawaan yung mga bagay na yon? Na school day. Kaya hindi po nakasama si Beyonce. Bakit kasi naging issue pa at naging malaking issue sa mga comment section, sa mga live na wala si Beyonce? 'Di ba? 'Di ba ang sabi ni Papa Eds, wala nga si Beyonce pero nasa puso naman niya. Oh. Ang tanong ko sa inyo, si Papa Eds kaya ay magsinungaling doon sa harap ng kanyang dating teacher kung wala sa puso niya ang isang Bibi Beyonce. Ito'y paalala lang sa akin mga kaibigan, Kasi ayaw kung dumating yung time na mismong kayong mga sumusuporta at kayong mga sponsor ay unti-unti nang nagsisialisan kasi nananahimik na di umano kayo kasi baka magaya sa Danjoy. Huwag kaagad kayong ganyan. Suportahan po natin. Kasi nandyan po ang EDSA, nandyan si Kalingap Edo na sumusuporta kay Beyonce. 'Di ba? Huwag po nating hayaan kaagad na bashing kaagad at panghuhos kaagad doon sa dalawa yung ginagawa natin or yung mga pangyayari. Kasi nakakarating po sa atin yan mga kaibigan. Hindi nyo lang alam, Ako nagpapasalamat kasi itong mga nag-uusap-usap na ito ay alam natin na ito ay nasa collaboration o kasama ito mga kaibigan sa sponsor. Ay huwag kayong ganyan mga kaibigan kasi kung ito man ay magiging scripted mga kaibigan or wala talaga silang pagmamahalan, hindi naman kayo. Ibig sabihin ko, mawawala kagad tayo dito mga kaibigan. At itanong din nyo lagi kay Dr. Love kung ano ba talaga yung pangyayari. Pero wag ninyong husgahan kaagad kasi kawawa naman yung mga tao. Kawawa naman yung mga bata na kung hindi pwede kasing yung bakas mo ay sundalang bakas. Ibig sabihin ko, pag ang tumapak ka sa putik,
at sundan mo yung bakas ng isang tao, as in hindi mo rin makukuha. Kaya mga kaibigan, kung ano ang nangyari doon sa kabilang love team, hindi po natin masasabing mangyayari din dito sa mga love team na to. Ano? Ito, paalala lang, baka kayo yung mga nag-uusap-usap dyan. Baka kayo yung nagkukwento-kwentuhan dyan. Abay, ingat-ingat. At baka maitabnel kayo. Ano? Siya. Ayaw nating mangyari yan kasi malapit na ang birthday ni Beyonce. Malapit na yung debut. Ayaw natin na magkaroon ng kagulo. Kasi alam natin na ang sabi nga ni Kuya Putput before mamatay ay ayusin natin ang lahat mga kaibigan. Ayusin natin ang lahat. At wala man tayong nakikita na mga pangyayari yan. Ibig sabihin ko, mga kinausap mo natin sila, as in wala tayong masyadong makuhang info kung ano ba talaga yung kanilang mga ipinupunto, yung mga ipinupunto ni ano dyan, ni Kuya Putput nung mga sinabi nung buhay pa. So hanggang ngayon tahimik tayo. Yung mga iba ay nagko-comment daw sa mga comment section. So hindi naman tayo naniniwala sa mga comment section mga kaibigan, kasi kadalasan dyan sa mga comment section na lumalabas mga basher lang ng mga tao na ganun, or may mga galit. Personal PM nyo lang ako mga kaibigan, bakit yung aking informante sa loob at labas ng mga GC ninyo ay nakakarating sa akin, ay kayo pa kaya na hindi nyo ako may message? Narito lang naman ako anytime naman. Kahit ako nga ngayon mga kaibigan ay may ginagawa at nagkahiwa-hiwalay kami ni Kuya Bal Santos Matubang, kasi dito ako na destino sa paghahakot ng buhangin, ay open naman po ang ating cellphone mga kaibigan, na i-contact ninyo ako. Kaysa naman mabas si Beyonce ng grabe, nakakaawa naman yung bata. Nag-aaral din po yun, nag-aaral, gusto rin niyang makapokus doon sa kanyang pag-aaral. At wag nating hayaan na mapuno ng bashing itong EDC community mga kaibigan, kasi wag nating ibase yung mga nakaraan ng iba kaysa sa nakaraan ng EDC, di ba mga kaibigan? Kahit sa live ni Kalingap Ido, mga kaibigan, grabe ang inyong mga sinasabi about do sa bata. Bakit napakalaking issue sa inyo mga kaibigan yung hindi pagsama ni Beyonce doon? As in, para sa atin, ang mga nauunawaan natin, at para sa atin, ang mga nakikita natin, ang EDC po sa panahon ngayon as in real. Marami po yung mga vlogger, o marami po yung mga nakakakita. So abangan na lang po natin mga kaibigan, kasi ang sabi nga lang ni Kuya Bal Santos Matubang, alang forever, kasi lahat ay may katapusan, di ba? Ang lahat ay may katapusan, at doon sa katapusan na yun mga kaibigan, doon natin malalaman kung yun ang naging forever natin, di ba? Parang pag-ibig lang yan mga kaibigan. Nagmahalan kayo ngayon, magkaaway na kayo bukas. Grabe ang sweetness ninyo, kinabukasan grabe na kayong mag-away at tinalo pa ninyo ang mortal na magkaaway. Ganyan din po yung mga seryeng nangyayari dito sa EDC, sa Danjoy, or kung ano pa man mga kaibigan. Basta't ang panatilihin natin mga kaibigan, suportahan po natin yung mga serye na ginagawa ni Kalingap Rab para po makatapos yung mga bata mga kaibigan, para makatapos sa kanilang pag-aaral at maabot nila yung kanilang mga pangarap. Ako hindi naniniwala kasi mga kaibigan na mahal ninyo yung mga serye na yan kung kaunting gusot ay pinalalaki ninyo. Pinalalaki or ginagawa ninyo ng mga kwento hanggang sa dumadating doon sa mga live streaming na talagang grabe ang pang-aaway doon sa mga bata. Kaya ito, paalalang muli mga kaibigan, mga kalingap, sana ay matigil yung inyong mga pinag-uusapan or hindi magandang usapin dyan sa inyong mga loob ng inyong mga GC. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye and thank you.